Dahil sa maigting na pagbabantay, napigilan ng Philippine Coast Guard ang tangka umanong pagbuo ng China ng artipisyal na isla sa Escoda Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, may mga na-monitor silang pagtatambak ng patay na coral sa naturang shoal. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita, live. Angelique, nasa ika-29 na araw na ng deployment ng isa sa mga pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Mula Abril, na-monitor ng PCG ang mga itinambak na patay na coral sa iba't ibang bahagi ng Sabina Shoal. Ang ilan sa mga coral ay nakita sa seabed habang mayroong din nagkaroon ng elevation ng artificial sandbar na hanggang sa 8 metro. Nakita rin ng PCG ang mga Chinese research vessels at divers na maaring mga marine scientists mula sa China. Bukod pa sa higit 40 barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at People's Liberation Army Navy sa lugar. Sabi ng PCG, ang mga nakita nilang itinambak na crushed dead corals ay kapareho sa Sandy Cay at posibleng paghahanda para sa reclamation sa Sabina Shoal na nakababahala dahil 71 nautical miles lamang ang lapit nito mula sa mainland na probinsya ng Palawan, habang malapit din ito sa Ayungin Shoal kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Pero magmula nang i-deploy ang barko ng PCG sa lugar, nalimitahan daw ang mga aktibidad dito na mga na-monitor na barko ng China. Since day one, nung nag-deploy tayo ng barko dito, ang ginawa na ng mga divers natin is we measured all those areas that are suspected to be subjected for small-scale reclamation. And every once in a while, sinusukat naman natin uli ito. And yet, nakita natin na wala namang paglago or paglaki ng total area nito. Ibig sabihin, the Chinese government was prevented in continuing this small-scale reclamation. So, it is worth noting that we have become very successful in preventing China from continuing the small-scale reclamation. Mayroon ding nadiskubre ang PCG na isang nakapublish na Chinese academic journal na naglalaman ng pag-aaral sa paggamit ng coral reef fragments at hydraulic reclamation sa South China Sea. Sinusubukan pa natin kuha ng pahayag dito ang Chinese Embassy. Makikipagtulungan naman ng PCG sa Marine Science Institute ng University of the Philippines para mapag-aralan pa ang nakitang itinambak na corals sa Sabina Shoal. Samantala, na-monitor sa pamagitan ng AIS ng maritime analyst na si Ray Powell ang malaking deployment ng hanggang sa 4 na barko ng China Coast Guard at 26 na Chinese Maritime Militia patungong Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa harap ito ng nakatakdang civilian mission ng grupong Atin Ito sa lugar kasama ang mga Pilipinong mangingisda. Tiniyak naman ng PCG na mayroon silang deployment para masiguro yung kaligtasan ng mga sasama sa civilian convoy. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their right, no? Again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. The Commandant intends to provide safety and security sa ating ito coalition. Angelique, mabalik tayo doon sa Sabina Shoal. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na magpapatuloy yung deployment doon ng BRP Teresa Magbanwa. At isa nga sa nais silang makita o aktual na makuwanan ay yung aktual na pagtatapon doon ng mga crushed dead corals. Angelique. Yes, okay. So, Patrick, sa Makatwid, itong lugar na ito ay pasok na pasok sa ating exclusive economic zone. So, muli, isang paglabag ba ito na ginagawa ng China? Yes, tama ka dyan, Angelique. Isa yung paglabag sa international law dahil nga nakapaloob ang Escoda o Sabina Shoal sa exclusive economic zone ng Pilipinas. At makilang beses na nga ipinrotesta ito ng Pilipinas sa anumang diplomatic means. At patungkol nga doon sa nadiscovering mga crushed dead corals, niniyak ng Philippine Coast Guard na patuloy nila itong babantayan. At sa tulong nga ng deployment ng kanilang malaking barko, ang BRP Teresa Magbanwa,
ay nalimitahan yung aktibidad dito ng China. Angelique. Okay, maraming salamat Patrick De Jesus.